Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong magandang pag-usapan ngayon mga master. Ang pag-usapan natin na to is about sa ano nga ba ang major scale? Yung skala sa gitara. Yung ating foundation of all scale. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Kasama pala natin si Dugyot mga master. Yan. Ito ang aking gitara. Nung nag-start ako dito sa aking page, ito na yung aking gitara. Si Dugyot. Kaya tinawag siyang Dugyot kasi yun nga, yung itsura niya. Yan, maraming nagbabash dito sa gitara na to. Kaya nabiyayaan tayo at binigyan tayo ng Panginoon ng gitara na bigay sa atin ng ating kamaster from Australia. Yun yung gamit ko mga master, yung kulay dilaw na gitara. Galing Australia yun mga master, merong hard case yan. Dahil yan dito kay Dugyot. So ito na ngayon ang topic natin mga master. Ano ba yung scale? Ano ba yung scale? Ano bang meron sa scale? Bakit scale? Pasimplihin natin ng pasimplihin sa abot ng makakaya ko to mga master para maintindihan nyo kung ano ba talaga ang major scale at bakit sobrang halaga niya. Set aside muna natin mga master yung mga notes. Ito master, wag muna kayo mag-isip ng mga notes. Yan, wag muna mag-isip ng mga notes. Pag sinabing major scale is ito kahit saan to nakapoint yung ating pinaka-root. Take note mga master, ang pinakauna niya, starting point ng kanyang scale is tinatawag na root. Root, whole step. Pag sinabing whole step, meron siyang bakante sa gitna. Then, galing dito sa ating second degree, third degree niya is whole step ulit mga master. So, meron pa ring bakante sa gitna. Pagdating natin sa fourth degree, kadikit lang sila nung third degree. Yan. Magkadikit lang sila. So, tatawagin natin yang half step. So, ito yung kaninang root, ulitin natin, meron siyang whole step, half step. Then pagdating natin sa 5th degree mga master is another whole step na naman. 6th degree whole step, 7th degree whole step ulit. Then half step na tayo or yung tinatawag na octave niya. Iisa lang yung tunog nila doon. Yan, sa ating pinaka-root. At ito yung method na to or yung sukat na to is hindi siya pwede magbago mga master. Ito, wag muna kayo mag-isip ng mga nota. Wag muna kayo mag-isip ng mga nota. O ilagay natin dito sa third fret. So yan. Dahil ito na yung ating root, tatandaan natin lagi na meron siyang whole step, half step, whole step, half step. Gaya ng nandito kanina sa ating unang example. So lahat yan mga master, kahit saan natin malagay yung ating root, is ganun talaga yun. Ang tinatawag na major scale. Hindi siya pwede na halimbawa dito natin ilagay ito sa second fret, dito sa ating A string. So pag root tayo dito, hindi pwede na yung ating second degree dito. Yan, half step, hindi. Magsisintonado sila mga master, hindi sila magtutunog major scale. Kailangan nating unawain yan mga master na yan talaga yung sukat ng major scale. Hindi talaga yan magbabago. Kumbaga, example lang ito mga master. Pag magpatayo ba tayo ng bahay tapos hindi tayo gagamit ng scale or yung mga sukatan, yan kasi yan, sukatan is tabingi yung bahay. Yung paglagay ng mga poste, hindi siya pantay-pantay. Ngayon, maglalagay na tayo ng mga nota doon sa ating scale. So, mahalagang malaman mga master na kailangan alam natin yung mga fret notes or kabisado natin yung fretboard para madidetermine na natin yung mga nota na napapaloob doon sa ating scale na major scale para hindi tayo malito.
kung saan natin ano ba ang mga kasunod na to na mga nota sa atin. Halimbawa, may tanong tayo, C major, ano ba yung mga kasunod niyan? So, dahil alam na natin yung forma ng major scale na meron siyang root, whole, whole, half. So, ilalagay na natin dito, C. So, nandito yung C sa ating A string or yung ating fifth string dito sa third fret. So, dahil alam na natin dito yung sukat, yan, yung alam na natin yung whole, whole, half, yan, papangalanan na natin yung mga nota. Ganito na. So, C, D, E, F, G, A, B, C. So, yung ano pala, yung major scale pala ng C is, yun pala yung mga kasama niya. C, D, E, F, G, A, B, C. So, try natin dito sa F, yung kaninang unang example natin. Pag F naman, so, lalagay na tayo ng nota. So, sundan ulit natin yung ating scale kanina. So, dahil alam na natin yung mga nota sa fretboard, F, G, A, B flat, C, D, E, F. So, yung F pala, pag sabing F major, yun pala yung mga nota niya. Meron siyang F, G, A, B flat, C, D, E. Kukunik na yan sa isip natin na, ganun pala yung mga nota. Para hindi kayo mahirapan mga master pag mag-aral kayo ng scale. Aralin talaga yung fretboard. Huwag magrekta ng scale mga master. Ito na ang mayayari sa inyo mga master. Pag alam na ang fretboard, alam mo na ang fretboard, alam mo na yung nota ng fretboard, at alam mo na rin yung major scale. So, hindi ka na mag-stick-stick dun sa ganito, root, whole, whole, half, whole, whole. Hindi na. Hassle na yon. So, gagawin mo na siya sa ibang mga string. Imbis na ganun yung gagawin mo, ito nang gagawin mo kasi alam mo na yung mga nota. So, C, D, E, F, G, A, B, C. At alam mo dito C. So on so forth na rin, mag-octave na. So, C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. Mapapadali na lang lahat. Maintindihan mo na yung mga tanong mo about sa scale, masasagot mo na yun. Yun pala yun. Magkakaroon ka na ng ideya na ay ganun lang pala talaga ang major scale. So, hindi ka na malilito sa major scale kahit dalawang ulit mo yung scale, 3 ulit, hindi ka na malilito. Na pag C pala ganito, pwede mo palang ituloy lahat. Yan o. Naka 3 root ako. Ito yung unang root, pangalawang root, ito yung 3 root. So yun na yun mga master. Kaya mo nang makumpile mo na lahat ba yung mga nota, mga sequence ng pagkakasunod ng mga nota. Hindi ka na mawawala sa tuwing maglilid ka, mag-improvise ka. Lagi at laging merong ideas na lalabas. Kung meron pa rin mga frets dito, why not? Kaya mong gawin yan. Kahit nga magkaroon tayo ng frets na sobrang haba, walang problema yan. Basta alam mo yung mga nota dyan. Ang nota na uulit lang kung babalikan nyo yung musical alphabet. 12 lang yan, nauulit at nauulit lang. Hindi ka na malilito mga master na pagsabing sa G tayo, sit aside mo muna yung nota. Then, gawin mo na yung kanina natin na unang halimbawa na root, whole, whole, half, whole, 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 half. So, yung G pala, siyempre, mabasa mo na yung mga nota nun. Ang G is meron siyang G, A, B, C, D, E, F sharp, G. So, magagawa mo na to. G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Sana mga master na nagkaroon kayo ng ideya mga master dito at naunawaan nyo yung tinatawag na major scale. Yung foundation sa lahat ng scale. Kumbaga siya yung kabuuhan ng lahat ng mga scale. So, dito lang yung video natin na ito mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.